Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awan ng ating buhay, ang salitawa. Today, my dear brothers and sisters, we are celebrating the memorial of Saint Patrick of Ireland. Pinabati ko po ng isang maligayang pagdiriwang ng kanilang kapistahan ang lahat ng parishioners ng Saint Patrick of Ireland Parish sa pamumuno po ng kanilang parish priest na si Reverend Father Jose Macaraag III or Father Igor. Happy Fiesta po sa inyong lahat. Tampok po sa ating ebanghelyo ngayon ang pagpapagaling ng ating Panginoong Hesus sa isang lalaking may sakit o karamdaman, malubhang karamdaman for 38 years. Kasama niya doon sa malapit sa templo ang mga may sakit, mga bulag, pilay, lumpo. Nandun siya. At ayon sa ating ebanghelyo ngayon, nang nagpunta si Jesus doon sa may sheep gate, ay nakita niya itong lalaking may sakit for 38 years. It was the Lord who first saw the man who was ill. The Lord did not only see the man, but the Lord saw his misery. The Lord knew his situation. And so, ang Panginoon ang siyang lumapit at nag-alok ng bagong buhay, ng pag-asa sa lalaking ito na for 38 years, miserable ang buhay niya. Kaya nung inalok siya ng Panginoon, gusto mo bang gumaling? Ano yung sinagot ng lalaki? Sabi niya, Sir, I have no one to put me into the pool when the water is stirred up. While I am on my way, someone else gets down there before me. Ano bang ang sa kalagayan niya, ang sinasabi niya, I am alone. I have been alone. And I am alone in this miserable life. And my life is miserable because I am alone. Ito ang punto. Ito yung epekto ng kasalanan. Our life becomes miserable and we feel so alone because sin separates us from our God and from other people. Ganito ang sitwasyon kapag tayo ay makasalanan. Kaya nga po ang tingin nila, kaya siya mag-isa perhaps dahil miserable ang buhay niya kasi iniwan siya ng mga tao dahil ang tingin sa mga kapansanan ay parusa ng Diyos sa kasalanan. Pero ano pong sinabi ng Panginoon sa kanya? Rise, take up your mat and walk. And there, the man without any questions, he simply believed the words of Jesus, he obeyed. Kaya po, napagaling ang taong may sakit dahil nanampalataya siya at sumunod sa Diyos. These are two important virtues so that miracles can happen in our lives. Ang manampalataya at ang sumunod sa Diyos. Kaya po mga kapatid, nakikita ng Panginoon yung ating kalagayan. Nakikita tayo ng Diyos. Alam ng Diyos at ang Diyos ang unang mag-aalok sa atin ng panibagong buhay, ng tubig na nagbibigay ng tunay na buhay sa atin, ng sigla sa buhay natin. At upang matanggap natin itong bagong buhay na nagbibigay buhay at sigla sa atin, kailangan natin tumugon ng may pananampalataya at pagsunod sa Diyos. And you will see miracles will truly happen in our lives. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.